Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng papuri ay para lamang sa ating nag-iisang Diyos. Nakarapat dapat sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala at sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad, ang kapayapaan at ang pagpapala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo kung sakali na masasagot ko po ang pananaw na hindi pa rin natatapos mula sa ating kapatid sa Islam tungkol po sa talakayin sa mga LGBT, sa mga bakla, sa tumboy, yung pagkakagusto ng tao sa sa lalaki sa kapwa niya lalaki, o sa babae sa kapwa niya babae. Actually, ang usapan dito po mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay usaping may kaugnayan sa ating doktrina, sa ating akida, sa ating paniniwala, kung saan kailangan bigyan natin ng pagpapahalaga. At hindi natin pwedeng hayaan na lang ng ganun-ganun lang na yung mga kapatid natin ay hahayaan na lang natin na sila ay maniwala sa isang aral tungkol sa akida na mali. Hindi po pwede sa Islam yun. So, sasagutin ko po mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang mga katibayan na ginamit ng ating kapatid tungkol sa kung anuman ang gusto ng tao sa paraiso ay ibibigay sa kanya ng Allah lahat. Actually, wala tayong pag-uusapan tungkol sa salitang lahat ng nais o gusto ng tao sa paraiso ay ibibigay sa kanya. Totoo yun. Wala po tayong pagdidibatehan dito. Wala tayong pagdidiskusyonan dito dahil mayroon pong dalil yan. Napakaraming dalil o katibayan mula sa Quran, mula sa hadith na ibibigay sa iyo ng Allah lahat ng nais mo sa paraiso. So banggitin natin para patunay na totoo po yun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Lahat ng maibigan natin sa paraiso, lahat ng gusto nating hilingin sa paraiso, totoo po yun na ibibigay sa atin ng Allah. Lahum ma yasha'una fiha waladayna mazid. Lahat ng gusto nilang hiningin ay ibibigay ng Allah, bagkus may dagdag pa dito ang Allah. At ayon sa tafsir, yung dagdag dito, every Friday makikita nila o magpapakita ang Allah sa mga tao sa paraiso. At ayon sa ibang hadith, may dadaan na isang ulap na magtatanong sa mga tao, ano ba ang nais nyo, at magpapaulan ako sa anumang gusto nyo. Ayon sa ibang riwaya o salaysay sa hadith tungkol po sa waladayna mazid. Wala po tayong, sabi ko nga po, wala po tayong o hindi tayo magkakasundo po tayo sa pananaw na lahat ng gusto natin sa paraiso ay ibibigay sa atin. Pero dito tayo hindi magkakasundo na kailangan nating pag-usapan ang haram para sa mundo ay pwede bang matagpuan sa paraiso? Kasi ang usapan dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam na matatagpuan natin sa paraiso ay lahat nung likas, yung fitrah, yung likas na magugustuhan natin. Kagaya ng lalaki, gusto niya ng babae, gusto ng tao ng mga masasarap na pagkain. Yun yung mga tinutukoy dito, mga dalisay, yung hurunain. Ito yung tinutukoy na ibibigay sa atin ng Allah lahat ng gusto natin sa paraiso, lahat ng mga masasarap, lahat ng malilinis, lahat ng dalisay ang tinutukoy dito sa na matatagpuan natin sa paraiso. Hindi po yung mga haram. At hindi po natin kailangan ng dalil
o katibayan. Kasi pati dito sa mundo, al-aslu fil asya, al-ibaha, na lahat ng dalisay halal talaga yan. Kaya lang, may magkakaiba po tayo. Mayroong tao na kaya niyang bilhin ito, kaya niyang magkaroon ng sasakyan, kaya niyang magtanim ng maraming puno. Magkakaiba tayo ng kalagayan. Marami tayong pangarap sa mundo na hindi natin makukuha at makakamit, at doon lang natin makakamit sa paraiso. Yun ang ibibigay sa atin ng Allah sa paraiso. Lahat ng gusto natin, yung likas na nilika para sa atin. Wala tayong pag-uusapan dito sa bagay na yan. Dalisay na asawa, yung babae na kapag lumingon o pag sumilip dito sa mundo, yung hurun ain. Kapag sumilip siya dito sa mundo, ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang kanyang kagandahan. So napakaganda ng babaeng ito. So nilikha ang babae na ito para sa lalaki. Lam yatmithunna insun qablahum, wala dyan. Ang mga babaeng ito ay wala pang nakagalaw sa kanila. Virgin sila, mga kapatid, yung mga hurun ain. Ngayon, kung sabihin natin na may mga haram sa mundo na matatagpuan natin sa paraiso, ito yung talakayin dito. Pati ba yung haram sa paraiso ay matatagpuan din natin sa paraiso? Dahil ba ito ay pinagbawal sa mundo, ay dahil matatagpuan natin sa paraiso? Ito ba ang dahilan kung bakit bawal ang bakla dito sa mundo? Ito ba ang dahilan kung bakit bawal ang tumboy dito sa mundo? Ito ba ang dahilan kung bakit bawal ang alak, o bakit bawal ang shabu, kung bakit bawal ang dahil matatagpuan natin sa paraiso? Yun ba ang dahilan? Hindi po, mga kapatid. Hindi po yun ang dahilan. Ang matatagpuan lang natin sa paraiso na haram na pinagbawal sa atin dito sa mundo ay kinakailangan ng dalil. Para sa kapatid natin na sumagot nito. Yung mga haram na nandito sa mundo na pinagbawal sa atin na matatagpuan natin sa paraiso ay dahil may katibayan. At kung ikaw man ay magsasabi na mayroong haram dito sa mundo na pahihintulutan na ito sa atin sa paraiso at matatagpuan natin ito sa paraiso, bigyan mo kami ng dalil. Bigyan mo kami ng katibayan mula sa Quran at Hadith na yung haram na yan ay mayroon sa paraiso. Bigyan mo kami ng dalil. Yun ang gusto natin hingin sa'yo. Okay. Halimbawa, alak. Yung alak, walang diskusyon. Haram ang alak sa mundo dahil may inihanda ang Allah na alak sa paraiso. Pareho ng pangalan. Alak sa mundo, alak sa paraiso. Haram yung alak dito sa mundo, kahit anong uri ng alak yan. Pero matatagpuan natin sa paraiso ang salitang alak. May dalil eh. Kasi may katibayan na yung haram na yun na matatagpuan natin sa paraiso ay may katibayan na yung haram na yan ay nandoon sa paraiso ang pangalan niya. So wala tayong problema kasi may dalil, may katibayan. So walang diskusyon. Pangalawa, bawal mag-asawa dito sa mundo ng higit sa 4. Totoo yun. At yan ay napagkasunduan ng lahat ng ulama. Mayroong dalil mula sa Quran at Hadith. Haram yun dito sa mundo, haram. Pagdating sa paraiso, mayroong kang asawa na higit pa sa 4 na yan. Haram sa mundo, pero may dalil, may katibayan na ipahihintulutan na ito sa atin sa paraiso. Ibig sabihin, kapatid, pangalawa, yung haram na yun, mayroon na naman tayong mababasang dalil na nandoon sa paraiso yun. So pangalawa, may dalil pa rin yun. Pangatlo, bawal sa atin dito sa mundo na uminom at kumain mula sa baso o pinggan na gawa sa ginto. Dahil sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay para sa atin sa paraiso. Pahihintulutan lang sa atin na gumamit ng baso na gawa sa ginto, plato na gawa sa ginto sa paraiso lang. Bawal yun sa mundo. Haram yun sa mundo na uminom ka na mula sa baso na gawa sa ginto. Bawal yun.
Pero pagdating sa paraiso, halal na. So haram sa mundo, sa paraiso, halal na. Dahil may dalil. Dahil may katibayan. So sana nasusundan niyo po ang ibig kong sabihin. Ngayon, kung ako ngayon ay magsasabi na yung baboy na yan, yung aso na yan, na haram sa mundo, kaya pinagbawal din yan sa mundo dahil mayroon din doon sa paraiso na baboy, mayroong aso doon. Dito, hindi na pwede. Bigyan mo ako ng dalil. Bigyan mo ako ng katibayan na yung haram na yan ay mayroon sa paraiso. Kasi haram ang pinag-uusapan natin dito, hindi halal eh. So, ganun din pag sinabi mo na yung maibigan mo ang kapwa mo lalaki. Ang maibigan mo ang kapwa mo lalaki dito sa mundo ay haram. Yun bang magkagustuhan kayo? Lalaki sa lalaki? Haram yun dito sa mundo. Yun yung tinatawag na liwat. Haram din sa lalaki na magsuot ng babae. At haram din sa babae na magsuot ng lalaki. So haram yun. Doon sa paraiso, pagsasabihin natin, lahat ng gusto natin doon makukuha natin. Halimbawa, sasabihin mo, ikaw na lalaki, pag nagustuhan mo ay kapwa mo lalaki, makukuha mo yun sa paraiso kasi lahat pwede. Siyempre, haram ang original nun sa mundo eh. So, bigyan mo ako ng dalil, bigyan mo ako ng dalil, kapatid, na yung lalaki sa lalaki at babae sa babae ay mangyayari ito sa paraiso, na ito ay pwede. Bigyan mo ako ng dalil kasi haram yan eh. Yung mga haram na binanggit natin kanina, gaya ng alak, gaya ng pag-inom ng baso na gawa sa ginto, gaya ng pag-asawa sa 4 na asawa, haram sa mundo, pahintulutan ito sa paraiso kasi may dalil eh. May dalil. May katibayan. Pero pag sasabihin mo na lalaki sa lalaki magugustuhan niya, bigyan mo ako ng dalil. Yun ang gusto namin, basahin mo ang dalil mula sa Quran, mula sa hadith. Dahil ang akida, hindi mo pwedeng sabihin na galing lang sa utak mo ang sasabihin mo. Ito ay usaping hinaharap. Walang nakakaalam sa mga hinaharap na yan, maliban kung mas babanggit sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng alak, binanggit niya, may alak doon. Lahat ito nalaman natin sa pamamagitan ng hadith. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah." Sabihin Muhammad na walang nakakaalam sa hinaharap, maliban kahit ng nasa langit at sa lupa, maliban sa Allah. At tungkol naman sa mga hinaharap ang mangyayari sa mga paraiso, ito ay malalaman natin katulad ng sinabi ng Allah, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul." Ang mga hindi pa lingid sa ating kaalaman, gaya ng salibingan, gaya ng nasa paraiso, ay hindi ito alam ni numan, maliban sa mga pinili ng Allah mula sa mga sugo na pinagsabihan niya mula sa mga iilan dito. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagkwento sa atin ng iilan na matatagpuan natin sa paraiso, katulad yung mga bawal na matatagpuan natin sa paraiso. Ito ay binanggit sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kailangan ng dalil. Pero sasabihin natin na pwede na rin sa paraiso na lahat ng gusto mong naisin ay makukuha mo dyan, kahit yung haram na katulad ng lalaki sa lalaki matatagpo sa paraiso, yun ang kailangan natin ng dalil. Bigyan mo kami ng dalil para maniwala kami sa'yo. Kasi kung walang dalil, mananatili na halal lahat dun. Bawal doon na magkagusto ka sa lalaki. Hindi natin pinag-uusapan dito na makukuha natin lahat. Ang pinag-uusapan natin dito, dahil ito kasi ang pinakapunto dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil itong mga bakla, at itong mga tumboy na to, kailangan nila daw ng da'wa. Kailangan nila ng da'wa. Dahil ang sakit nila ay spiritual disease. Ika nga. Kailangan ng taubah. Okay. Pero kapatid, huwag kang magsinungaling para lang sila ay magtaubah. Bakit ako magsisinungaling sa mga bakla na yan at sa mga tumboy na yan na magbalik loob kayo sa Allah dahil sa paraiso, makukuha nyo ang gusto nyo. Gusto mo ng babae?
kapwa mo babae, magbalik loob ka sa Allah dahil sa paraiso, hindi imposible yan. Ikaw na lalaki, magbalik loob ka sa Allah, ibalik mong pagkalalaki mo dahil sa paraiso, makukuha mo ang gusto mo na hindi mo nakuha sa mundo. Huwag kang magsalita na ganun, nagsisinungaling ka sa Islam. Ang Islam hindi niya kailangan ng tao. Magpakatotoo tayo. Kulil haq walau kana murran. Sabihin mo ang totoo kahit na ito ay masakit. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga hindi pa talaga yung lalaki sa lalaki ang gusto niya. Hindi sa lalaki ang gusto niya. Nagsusuot lang sila ng suot ng babae. Inutos ng propeta sa hadis na sahih, akhrijuhum min buyutikum, palabasin ninyo sila sa bahay nila. Ayon sa hadis ni Abi Dawud, may isang lalaki na para bang naglagay na parang make-up sa kanyang katawan, yung ginilalagay ng mga babae, yung mukhannath, dinala sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo bang ginawa ng propeta sa baklang yan? Anong ginawa ng propeta sa bakla na yan? Pinalayas niya sa Madina, pinapunta niya sa Baqi' para hindi sa pamarisan ng mga ibang lalaki na baka maging bakla yung iba. Si Umar bin Khattab may pinalabas ng bakla sa kanyang bahay. May pinalabas silang bakla. Okay. Maaaring sabihin, bakit natin sila sinusumpa? Hindi naman natin sila sinusumpa, kapatid. Yung mga bakla na yan, hindi natin sila sinusumpa. Ang sumumpa sa kanila, ang Allah at ang sugo. Ipinaparating lang natin sa mga tao na, la'anallah. Man amila amala qaumi Lut. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. 3 beses sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, isinumpa ng Allah. Tayo bang nagsumpa? Hindi tayo nagsumpa. Ang Allah ang sumumpa sa kanila. Anong mali doon? Sasabihin natin na sinumpa sila ng Allah. May mali ba doon? Walang mali doon, kapatid. Ang sumumpa sa kanila, ang Allah at hindi tayo. Isinumpa ng Allah ang sino mang gagawa katulad ng gawain ng Lut, yung pagiging bakla. Yun namang nagsusuot ng suot na babae, na lalaki. Yun namang nagsusuot na babae na suot ng lalaki. Sinumpa rin yun. Hindi po tayo nagsumpa. Hindi po tayo sumumpa sa kanila, mga kapatid. Ang sumumpa ang propeta sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina min ar-rijal wal mutarajjilat min an-nisa. Subhanallah. Ang nagsumpa sa kanila, kapatid, hindi tayo. Hindi tayo ang sumumpa sa kanila. Isinumpa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga bakla mula sa mga kalalakihan. At ang mga tumboy mula sa mga kababaihan. Ito ang tinutukoy natin dito. Talagang sinusuot nilang suot ng babae yung mga lalaki at sinusuot ng mga babae ang suot ng mga lalaki. Sinumpa sila. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi mo kailangan magsinungaling sa isang non-Muslim o sa bakla na yan, na Muslim man o hindi Muslim, magsinungaling ka sa kanila para lang sila ay magbalik loob sa Allah, at magsisinungaling ka na magbalik loob kayo sa Allah dahil doon sa paraiso, yung hindi nyo na yan nakukuha sa mundo, makukuha nyo sa paraiso. Waliyadu billah, bakit ka magsisinungaling? Sabihin mo ang totoo. Hindi mo kailangan magsinungaling para lang sila ay magbalik loob sa Allah. Bakit kailangan ba natin sila pagsinungalingan? O yung mga bakla, magbalik loob kayo sa Allah. Dahil ibalik niyo yung pagkalalaki niyo, huwag kayong malungkot. Dahil pagdating sa paraiso, makukuha niyo ng gusto niyo. Gusto niyo ng lalaki doon, doon niyo makukuha. Bakit ka magsisinungaling? Bakit kailangan mo gawin yan? Hindi pwede na sabihin mo yan. Hindi natin kailangan ng mga bakla sa Islam kung ayaw nila magbalik loob. Hindi natin kailangan ng magmumuslim sa Islam. Walang pangangailangan ng Islam sa tao. Tayo ang nangangailangan magbalik loob sa Allah. Tayo ang nangangailangan na magmuslim. Tayo ang nangangailangan na maparaiso. Iparating natin ang katotohanan, tanggapin nila, alhamdulillah. Pag hindi nila tanggapin, anong magagawa natin? Huwag kang magsinungaling. Sabihin mo, magbalik loob kayo dahil doon sa paraiso, pwede mo na makuha lahat yung hindi mo makuha sa mundo. Ang sabi ng Allah, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Wala nang gawain na hindi makatarungan na magsinungaling ka para sa Allah. Laban sa Allah. Ulaika yu'raduna ala rabbihim. Ihaharap yan sila sa Allah sa kabilang buhay. Wa yaqulu al-ashhadu haula'i alladhina kadhabu ala rabbihim.
at ihaharap sila ng Allah sa kanila yung mga tao na nagsinungaling, nagtafsir ng walang katotohanan sa mga aya, nagpasinungaling sa hadith, sa mga aral ng Islam. Ihaharap sila ng Allah sa kanya at sasaksi ang mga anghel. Ayon sa ibang tafsir, sasaksi sa kanila ang anghel at mga sugo. Sasabihin nila, haula'il ladina kadhabu ala rabbihim. Sila yung mga tao na nagpasinungaling sa kanilang Panginoon. Ala la'natullahi ala dhalimin. Tunay na mapapasa kanila ang galit at sumpa ng Allah. Huwag kang magsinungaling, kapatid, para lang sila magbalik loob sa Allah. Hindi mo kailangan magsinungaling. Sabihin mo, kung sila ay sinumpa, edi sabihin natin sinumpa sila. Kailangan ba natin magsabi na, huwag kayong mag-alala, hindi naman kayo sinumpa, edi nagsisinungaling tayo sa batas ng Islam yan. Walang ganunan, mga kapatid. Magpakatotoo tayo sa da'wa. Kung ano sila, sabihin natin ng totoo. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, bakit sila pinalabas sa Madina? Bakit pinagtabuyan sila ng propeta? At walang bakla sa paraiso. Walang tumboy sa paraiso. Kaya imposible na yung mga bakla na nangangarap dito sa mundo na magkaroon ng lalaki sa mundo, mangyayari yun. Hindi mangyayari yun kailanman. At tandaan ninyo, hindi ibig sabihin na lahat ng gusto natin sa paraiso makukuha natin, kahit na bawal. Halimbawa, number 1 dito na halimbawa, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang magulang, mahal na mahal niya, ang kanyang ama, ang kanyang ina, ang kanyang tito na si Abu Talib na mahal niya. Biruin mo, hiningi niya sa Allah, ano bang dua ang hindi tatanggapin ng Allah kay propeta Muhammad? Sa mundo pa lang yun, tinatanggap na ng Allah. Paano pa kaya sa paraiso, di ba? Pero bakit hindi siya pinahintulutan ng Allah na ihiling ang kapatawaran ng kanyang magulang para papasukin sa paraiso dahil namatay silang mga hindi Muslim? Kung nakapasok bang propeta, kaya ba niyang hilingin sa Allah na yung kanyang nanay at ang kanyang tatay at ang kanyang tito na puro na sa impyerno na makapasok sa paraiso? Pwede ba niyang hilingin yon? Kasi bawal yun eh. Bawal silang papasukin sa paraiso. Pwede bang hilingin ng propeta niya, Allah, pati ang magulang ko, ang nanay ko at tatay ko, yung tito ko na minahal nila ako, papasukin mo sila sa paraiso? Hindi tatanggapin ng Allah yun. Kaya hindi ibig sabihin na lahat ng sasabihin natin na nasa utak natin ay mangyayari sa paraiso. Ang mangyayari lang sa paraiso, lahat ng pinahintulutan ng Allah na gusto natin. Huwag mo nang ispasok yung haram na yan. Walang baboy sa paraiso, walang aso sa paraiso, walang bakla sa paraiso, walang tumboy sa paraiso. Yung mga haram na babanggitin natin, bigyan mo kami ng dalil bago tayo maniwala. Kung yung haram na yan, sasabihin mo pwede sa paraiso, asa ng dalil? Yun ang hinahanap namin na dalil. Yun ang hinahanap namin na dalil, yung sasabihin mo na yung haram na yan sa mundo na matatagpuan namin sa paraiso, yun ang gusto naming marinig na dalil. Yun namang sasabihin natin, yung gusto mo, iba sa gusto ko, wala tayong pagkakaiba dyan. Ang gusto mo diamond, ang gusto ko ginto, walang problema dun. Gusto mo magkaroon ng bahay, gusto kong magtanim ng puno, walang problema dun. Hindi naman marumi yun eh. Marumi bang magtanim ng puno sa paraiso? Marumi bang magkaroon ng bahay sa paraiso? Marumi bang gustuhin ko ang mga malilinis sa paraiso? Walang problema dun. Anong gusto mo sa paraiso? Gusto mo magkaroon ng kotse? Hindi naman marumi yun eh. Haram ba dito sa mundo na magkaroon ng sasakyan? Wala tayong problema sa iba ang gusto mo sa gusto ko. Iba ang gusto ko sa gusto mo, totoo yan. Totoo yan. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang gusto. Hindi ang gusto ko, yun ang gusto mo. Wala tayong magiging problema doon. Ang problema natin, pag ang gusto ko babae, gusto mo lalaki, yan ang problema. Pareho tayong lalaki tapos gusto mo lalaki? Hindi lumikha ang Allah ng mga lalaki sa paraiso na para rin sa lalaki sa mundo. Hindi nakasama yun, astagfirullah. Hindi kasama yan, kapatid. Ibang usapan yun. Kaya sabi ko nga, asan ang dalil? Asan ang dalil na yung haram na yan sa mundo? Bigyan mo kami ng dalil. Asan ang dalil? Asan ang dalil mula sa Quran at hadith? Anong magkikiyas ka? Hada qiyasun ma'al fariq. Walang paghahambing sa alak. Huwag mong ihambing ang alak na yan na haram. Huwag mong ihambing ang pag-asawa ng higit sa 4 na haram sa mundo. Huwag mong ihambing ang pagsusuot ng silk sa mundo ng mga lalaki. Huwag mong ihambing ang pag-inom natin mula sa baso at pinggan na gawa sa ginto. Huwag mong ihambing na pati yung bakla pwede na rin doon. Kasi yung lahat na yan na mababanggit na yan na alak, na pag-asawa ng higit sa 4 na haram, mayroon yun sa paraiso may dalil eh. Wala tayong magiging problema doon kasi may dalil.
Pero yung idadagdag mo yung bakla, bigyan mo kami ng dalil ngayon. Kasi karagdagan yung bakla na yan hindi nakasama sa paraiso yung dalil lang kailangan namin. So, pag nabigyan mo kami ng dalil, suko na kami. May dalil ka na Pag di mo kami nabigyan ng dalil, hindi matitigil ang pagbabatikos sa magsasabi na pati bakla mayroon sa paraiso. Sa mga kapatid kong mga bakla, kasi kapatid natin yan sila Sa mga kapatid kong mga bakla at mga tumboy, makakapasok kayo sa paraiso hanggat hindi ka nagtatambal sa Allah. Pero malaking kasalanan na magkagusto ka dito sa mundo ng kapwa mo. Pero kayo hanggat hindi kayo nagtatambal sa Allah, may pag-asa kayo makapasok sa paraiso. Pero hindi ka papasok sa paraiso na bakla. Tandaan mo yan. Bakla ka dito sa mundo, hindi ka makakapasok sa paraiso na bakla. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nung may dinala sa kanyang bakla na gumagamit ng gamit ng babae, inutos niya na palabasin at papuntahin sa baki. Hada marawahu Abu Dawud sa hadis na 4,928. Inutos ng propeta na papuntahin siya sa baki para hindi siya pamarisan at gayahin ng mga ibang lalaki at maging bakla na rin. At sabi ng mga sahaba, alam taktulhu ya Rasulullah. Hindi ba ya Rasulullah patayin? Hindi ba pwedeng patayin na lang yan? So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innaman nuhitu an aqtulal musallin. Pinagbawalan akong patayin ang mga nagsasala. So inshallah mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, huwag nating pag-usapan ang isang bagay na hindi mangyayari sa paraiso. At kung gusto man natin na anyayahan yung mga bakla na yan, yung mga LGBT na yan na magbalik loob sa Allah, sabihin mo ang totoo. Huwag kang magsinungaling sa kanila na halika kayo, magbalik loob kayo sa Allah. Dahil pag kayo nagbalik loob, nagpakababae po kayo na tunay naman kayong babae, na kayo ay tunay na lalaki, huwag kayong malungkot. Dahil sa paraiso, yung hindi nyo makukuha dito sa mundo na lalaki ang gusto mo, nandoon sa paraiso. Kasi nungalingan na yan kapatid, kasi hindi naman pwedeng magsalita ka ng ganun para lang sila'y mag-Muslim. O para lang sila'y magbalik loob sa Allah. Yung non-Muslim, hindi ka rin pwedeng magsinungaling sa non-Muslim na yan na pag ikaw nagbalik loob sa Allah, yung magulang mo na namatay na, papasok sa paraiso yun basta mag-Muslim ka lang. Bawal magsinungaling. Kung ano ang totoo, sasabihin natin sa kanila. Tanggapin nila ang katotohanan, alhamdulillah. Pag hindi nila tanggapin ang katotohanan, alhamdulillah, may gantimpala tayo. La ikraha fid din. Kad tabayyana ar-rusdu min al-ghay. Ang Islam napakalinaw. Ang tama, napakalinaw ng katotohanan sa kamalian. Hindi natin kailangan magsinungaling pa sa kanila. Yung pagsumpa sa kanila, na kumbaga para bang pinagtataboy natin sila, sasabihin natin, kasumpa kayo. Hindi naman tayo nagsumpa sa kanila Ang sumumpa sa kanila, ang Allah at ang sugo. Wala tayong sinabing isusumpa natin ang mga bakla na yan. Sinumpa sila ng Allah, isinumpa sila ng sugo, ipinaparating lang natin sa kanila na kayo ay sinumpa. Ay may mali ba doon pag sasabihin ko sa kanila, oy bakla, sinumpa ka ng Allah? Walang mali doon. Dahil ipinarating ko lang sa kanya siya sinumpa. Ang mali doon ay sinumpa ka, kasumpa-sumpa ka, yun ang mali. Didiritsuin ko, ang sinumpa doon yung gawain niya. Kaya ngayon mga sahaba, nagkasundo ang mga sahaba ng hatol sa kanila ay kamatayan kasi napakadumi ng gawain nila Yun lang, nagkaroon lang ng opinyon ang mga sahaba, ano bang hatol sa kanila? Biruin mo, walang hahatulan ng susunugin na ito ay hatol ni Abu Bakar radhiyallahu anhu na ipinagutos na kay Khalid bin Walid na sunugin ang mga bakla sa batas ng Islam. Ibig sabihin, napakarumi kasing gawain Tapos matatagpuan nila sa paraiso, waliyadu billah. Lahat lang na matatagpuan natin sa paraiso ay lahat ng fitrah, yung likas na kagustuhan natin. Yung likas na maiibigan natin. Hindi na matatagpuan doon. Huwag natin magsinungaling para lang maniwala sila at magbalik loob sa Allah. Magpakatotoo tayo. So hanggang doon na lamang mga kapatid. At yun ang hinahanap natin na dalil. Sana po naunawaan na mabuti. Yung dalil ang kailangan natin. Kung walang dalil, ititigil mo. Ganun lang kasimple. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.